Nagpasalon muna ako, tapos sinuot ko ng bago kong dress. Wow, ang ganda ko na. Sana magustuhan to ni Echo. After that, bumili muna ako ng cake. Dapat atang si Echo ang pinabili ko. Pero kasi, bibilihan pa rin ako ng flowers. Okay na rin, kahit ako na bumili ng cake. At saka hindi nga pa niya alam na birthday ko ngayon. Okay na to. Pumunta na ako dun sa restaurant. Excuse me ma'am, may reservation po ba kayo? Hi, do you have a reservation? By Jericho Tan. Nasa loob na kaya si Echo. Pero maaga pa naman ako. Wala po kaming reservation under that name. Hala, nakalimutan ba ni Echo? Hindi ba siya nakapagpa-reserve? Napatungo naman ako. Pero we have a reservation under Mrs. Cassandra Tan. Cassandra Tan? Kayo po ba yon? What? Napatingala ulit ako. Grabe, akala ko. Nakalimutan ni Echo. Ano ka ba kasi? Maniwala ka kay Echo. Totoo pa rin niya ang kanyang promise. Pinapasok na ako at pinaupo sa table. Sakto, 7 p.m. na. Parating na siguro si Echo. Binuksan ko na rin ng cake. Dapat, sabi kami mag-wish ni Echo. Excited na ako. 30 minutes na nakakalipas. Aba, medyo late na si Echo. Di bale, for sure. Padating na siya. Hihintayin ko na lang. 1 hour. Breath kasi. Baka na traffic lang. Ma'am, order na po ba kayo? Bigla naman, may lumapit sa aking waitress. May hinihintay pa ako. Mamaya na lang. Thank you. After 1 hour and 30 minutes, grabe, tatawagan ko na si Echo. Nagri-ring lang. Naman Echo, bakit naman hindi ka sumasagot? Baka may meeting na naman ulit. Tama, tatawagan ko na lang si Bessie. Sinubukan ko ulit, tumawag, pero kay Bessie naman. Hala, bakit pati si Bessie hindi sumasagot? 2 hours na nakakalipas. Ang tagal ni Echo. Gutom na ako. Tapos, tinitingnan pa ako ng mga waitress. Naka 200 missed calls na ata ako kay Echo. Bakit hindi siya sumasagot? Hindi ako aalis. Nag-promise sa akin si Echo. Sabi niya, hintayin ko siya. Kaya hindi ako aalis. Naniniwala ako sa kanya. 2 hours and 30 minutes na nakakalipas. Nakatulala na lang ako. Pwede naman siyang tumawag, diba? Pwede naman, kahit mag-text lang, kung hindi siya makakapunta. Okay lang naman sa akin kung busy siyang talaga. Pero sana naman, sinabihan niya ako, diba? Pero kahit ano wala. Ma'am, o-order na po ba kayo? Madami po kaming specialties. Meron po kaming, sabi ng waitress. May candle ba kayo? Ma'am, pwede po bang makahingi ng candle? Kahit isa lang. Sabi ko, sure ma'am. Umalis naman siya at pagbalik ay may dalang isang kandila. Pinasindihan ko naman iyon. Then, tinusok ko dun sa taas ng cake. Tapos pumikit ako. Please, ang wish ko lang sa birthday ko ay dumating si Echo. Kahit wala siyang dalang flowers, okay lang. Basta, andito lang siya. Please. Nagpas 3 oras na ako naghihintay. Ma'am, pasensya na po kayo. Pero magsasara na po kasi kami Nagpas 10 p.m. na po kasi. Sabi ng waitress. Tinignan ko ang kandila. Naubos na siya. Hindi pa rin dumarating si Echo. Ma'am, pasensya na ho kayo. Pero baka pagalitan ako ng manager. Kailangan na po kasi naming maglinis. Tumayo na ako. Kinuha ko na ang bag ko. Tapos, naglapag ako ng pera sa table. At nagsimula na ako maglakad. Teka ma'am, wala naman po kayong in-order. Wala po kayong kailangang bayaran. Saka po yung cake nyo, naiwan nyo. Sa'yo na lang yung cake, sabi ko, habang dire-diretso sa paglalakad.
Huwag kang iiyak kasi. Huwag kang iiyak. Pumaran ako ng taxi. Alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi, ikaw ba talaga yan? Nakita ko na rin ang table nila, Angie. Kinuha ko agad ang nakapatong na wine glass sa table nila at ininom ng dire-diretso. Oh, akala ko ba, bawal ka nang uminom? Nakangising sabi ni Angie. Sino nagsabi? Iinom ako kung kailan ko gusto. Kumuha pa ako ng another glass at ininom ko ulit sa isang lagok lang. That's my girl. Let's dance. Hinila naman ako ni Angie sa dance floor. Habang nagko-concert kasi ang banda, sumasayaw naman ang mga tao. Pinunod ko ang dress ko para umiksi. Hindi kasi ako masyado makapagsayaw. Tapos, nilugay ko ang buhok ko. Bakit bigla kang pumunta dito? Sigaw ni Angie sa akin habang sumasayaw. Ang lakas kasi ng music ng banda. Because I want to. Sigaw ko rin. Wow, party-party. Tinas-taas ko ang kamay ko at tumalon-talon ako. Ang saya. Bigla naman, may humawak sa arm ko at sinayaw-sayaw ako. Parang college lang. Madami nga ding nagsasabi, nakaklase ko sila dati, pero hindi ko naman maalaala. Every time na may dumadaan na waiter, kumukuha pa ulit ako ng drinks. Grabe. After every glass, parang mas sumasaya ang birthday ko. Makita man ako dun sa may stage. Grabe, mas masayang sumayaw dito. Nakikita ko ang lahat ng mga tao. Tumalon-talon pa ako tapos maya-maya lang. Hinigit ako ni Angie pababa. Kasi, you should go home. Lasing ka na. Sigaw sa akin ni Angie. Hindi pa ako lasing, Ange. Ikaw. Tinuro-turo ko pa siya. Ikaw yung lasing dyan eh. Tinanggal ko naman yung hawak niya sa akin. Sumisinok na naman ako. You should call Echo. Magpasundo ka na. Call Echo? Call Echo. Napasinok ako. Kanina ko pa kasi tinatawagan eh. Suminok naman ako. Pumunta na ako doon sa ulit sa dance floor. Party pa. May humawak naman bigla sa baywang ko. Nalapit ako sa kanya tapos sinayaw-sayaw. Hey, Cassandra. Remember me? I'm James. Classmate po sa stage ng college. Sabi niya sa may tenga ko. Nakakakiliti naman. Hi, James. Suminok na naman ako. My name is Cassie. Not Cassandra. Sinok na naman ako. Nagsayaw-sayaw pa kami. Salita na naman ang salita itong si James. Hindi ko naman masyadong maintindihan yung mga sinasabi niya. Basta, sayaw lang ako ng sayaw. Bigla namang may humawak sa arm ko. Cassie, tama na yan. Kev. Hi, Kev. Sayaw tayo. Lasing ka na, Cassie. Halika na. Si Kev. Andito na rin pala at nagpa-party. Hinigit naman ako ni Kevin. Pero hinawakan ulit ako ni James. Teka pare, wala namang bastusan. Super higpit naman ang hawak ni James. Back off. May asawa na siya pare. Hindi ko sila gaanong maaninag kasi medyo dim ang light. Hinila na niya ako palabas ng concert. Kasama rin pala namin si Angie. Balik pa tayo sa loob. Party pa eh. Sabi ko naman. Alamig naman kasi dito sa labas. Babe, asan ba ang sundo nito? Tinawagan ko na nga. Buti nga sumagot na yun eh. Parating na yun. Pinisil ko naman ang ilong ni Ange. Tigilan mo ako, Tini Winnie. Bago tuloy akong uuwi dahil sa'yo. Babe, pigilan mo nga siya sa pagpisil sa ilong ko. Galit na ba si Ange? Kasi tama na yan. Hinawakan naman ako ni Kevin. Kaya ang kanyang ilong na lang ang pinisil ko. Sandali nga. Bibili lang ako ng maiinom niyang si Cassie. Masyado nang lasing eh. Saan naman tutungong si Angie? Kaya mo ba? Hindi ka ba nahihilo? Inalalayan naman ako ni Kevin. Okay lang ako, babe. Sandali lang. Malis naman si Angie. Kev. Pinisil ko naman ang cheeks niya. Bakit ka ba kasi naglasing kasi? Hindi ako lasing ah. Pinaupo naman ako ni Kevin sa isang upuan doon. Maya-maya pa,
Dumating na rin si Angie. Tapos, may paninom sa akin something. Ang pait naman ng lasa. Pero okay naman ata. Hindi na ako nahihilo. Tapos, hindi na ako sinisinok. Kaya lang, nakatulala na lang ako. Nalaala ko na naman na hindi ako sinupot ni Echo. Kasi, ano bang nangyari? Akala ko, may date kayo ni Echo. Umupo si Angie sa tabi ko. Nag-pinky promise pa siya. Nag-pinky promise pa nga siya sa akin. Tinas ko pa yung pinky finger ko. What? Bumili pa nga ako ng cake eh. Kahit ako yung may birthday. Ako yung bumili ng cake. Nag-pout na ako. Ano bang sinasabi mo kasi? Singit ni Kevin. Nakakainis siya. Akala niya gwapo siya? Hindi ah. Cute siya. Hindi siya gwapo. Chill lang kasi. Declamation ba to? Todo kumpas ka eh. Ano ba man iyang si Angie? Nag-emote nga ako. Nagbuntong hininga ako. Ange, mabait naman ako, diba? Understanding naman ako, diba? Umarap ako kay Angie. Hindi rin. Sabi ni Angie. Babe, sabi naman ni Kevin. Habang pinanggalakihan ng mata si Angie. Kasi, oo, mabait ka. Maganda ka. Understanding ka. Babe, huwag ka masyadong sinungaling. Nakita ko. Parang inirapan ni Angie si Kevin. Pagbigyan mo na. Kailangan ni Cassie ng konting pamabola. Sabi ni Kevin. Sabay kindat. Kaibigan ka ba talaga mga to? Bakit inaapi ako? Hindi ko naman siya pinilit eh. Siya naman yung nagsabi na boyfriend ko na siya, diba? Sabihin niyo nga, pinilit ko ba siya? Hindi naman, diba? Hindi. Ano bang sinasabi nito, babe? Wala naman nakakagulat. Wala rin nakapagtataka sa sinabi ko. Bakit parang gulong-gulo sila? Ewan ko nga din. Hindi ko maintindihan. Nababalo na ata. Sabi naman ni Angie. Oy, narinig ko kayong dalawa. Ito naman, joke lang. Ano ba kasi talaga nangyari? I-explain mo nga sa amin na maayos. Tumingin naman ako sa aking relo. 1 p.m. na. Hi. Tapos na ang birthday ko. Walang echo. Nakalimutan na niyang birthday ko. Akala ko magiging masaya ang birthday ko. Nakakailang strikes ka na echo. Nakalimutan mo na may girlfriend ka. No echo. Wala. Kasi, bigla akong napatayo. Si Echo. Si Echo. May hingal siya na makarating sa amin. Ayos ka lang. Nag-iwas naman ako ng tingin. Bakit nga ba ako nag-iiwas ng tingin? Kasi siya, nakatingin sa akin ng bongga. Echo naman kasi. Bakit ngayon ka lang? Sige, iuwi mo na si Cassie. Kanina namin mo silang ilong iyan. Sabi ni Angie. Let's go. Hahawakan niya sana ang kamay ko. Pero bigla ako nagtago sa likod ni Kevin. Hala, bakit ko ba ito ginagawa? Cassie, bakit ka nagtatago sa likuran ko? Tumitingin naman si Kevin mula sa likod niya. Multo ako, multo. Invisible ako. Hindi niya ako nakikita. Hindi talaga. Kasi, umuwi na tayo. Lumapit naman si Echo kay Kevin. Hindi niyo rin ako naririnig. Wala kayong naririnig. Multo ako. Ano ba itong ginagawa ko? Tigilan mo na nga yan. Hala ka, galit sa'yo yung multo. Ano ba kasing ginagawa mo, Papa Echo? Nakangising sabi ni Angie. Hi, mag-usap nga kayo. Kumarap naman sa akin si Kevin. Tapos hinila ako, papalapit kay Echo. Pare, ikaw nang bahala. Nagtitigan mo na sila ni Kevin. Well, syempre, hindi ako tumitingin kay Echo. Nagnad naman si Echo kay Kevin. Babe, tara na. O sige na kasi, una na kami ha. Niyakap naman ako ni Angie. 22 ka na. Tanda mo na. Angie, wag mo na kayong umalis. Mumultuhin kitang talaga. Bulong ko naman sa kanya. Sige, multuhin mo ako. Babatukan ko, pati ang multo mo. Arte nito. Sige na, aalis na kami. Mag-usap na kasi kayo. At umalis na nga sila. Anong gagawin ko?
Bakit ba kasi ako tinitingnan ni Echo? Bakit ang ikli ng damit ko? Bigla naman ang sinuot sa akin ang coat niya. Let's go. Tapos hinawakan ng kamay ko at naglakad na kami. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinawakan niya. Tinanggal ko naman agad ang kamay ko sa pagkakahawak niya. 3 oras ako naghintay. Di mo ako madadaan sa ganyan, Echo. Hinawakan naman niya ulit ang kamay ko. Tinanggal ko ulit. Hinawakan niya. Tinanggal ko. Hinawakan niya. Tinanggal ko. Hinawakan niya. Tumigil ako sa paglalakad. Umupo ako sa gitna ng kalsada. Natanggal na rin sa wakas ang kamay niya. Napatigil din siya sa paglalakad. Tumayo ka na dyan. Umuwi na tayo. Hindi ako tatayo. Isa na akong bato sa kalsada. Hindi na ako aalis dito. Nagpaut pa ako. Kasi, tama na nga yan. Ang multo ay isa ng bato. Hindi ka ba tatayo dyan? May nakita ka bang tumatayong bato? Ayoko. Fine. Dito ka na lang. Aalis na ako. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Iiwan niya na ako? Talaga? Sige kasi. Pangatawanan mo yung pag-upo mo. Upo mo dyan. Pakipot ka pa kasi. Pero nakapagtatampo talaga. Hindi na nga niya ako sinupot sa exhibit. Sa date namin. Tapos ngayon, hindi man lang siya magsasorry. Excuse me, ma'am. May problema ba? Napatingala naman ako sa bigla nagsalita. Mamang pulis, hi. Sumaludo pa ako sa kanya. Bawal ho kasi kayo umupo sa gitna ng kalsada. Nakakita na ba kayo ng batong umuupo? Nagbuntong hininga ulit ako. Mamang pulis, masama ba akong girlfriend? Ginagawa ko naman lahat Lahat-lahat. Nako, wag na muna kasi kayo mag-boyfriend. Kasing dad lamang naman kayo ng anak ko. Umuwi na kayo, ma'am. Madaling araw na. Hindi po pwede. Isa po akong bato dito. Hindi na po ako pwedeng maalis dito sa kalsada. Nag-drugs ka ba, iha? Mga kabataan talaga. Sige, sumama ka sa akin sa presinto. Kasama ko po siya. Si Echo. Bumalik siya. Kanamayan naman niya yung pulis tapos nag-usap muna sila ng konti. Oh ma'am, may asawa pala kayo eh. Sumama na kayo sa kanya. Turo ni mamang pulis kay Echo. Hindi po ako sasama. Lagi nilang po niya akong sinasaktan. Ha? Attorney Tan, pinagbubuhatan mo ba ng kamay ang asawa mo? What? No, hindi ko siya sinasaktan. Kasi, tumayo ka na nga dyan. Tinago ko ang kamay ko sa likuran ko. Huwag ka maniwala dyan, mamang pulis. Lagi na lamang niya akong sinasaktan. Ang sakit naman talaga, mamang pulis. Ang sakit na. May mga pasabo ba kayo, ma'am? What are you talking about? I'm not hitting her. Attorney Tan, mas makabubuti kung sumama kayo sa presinto. Mamang pulis, ang sama niyo talaga. Nakalimutan niyo na nga yung exhibit ko kagabi eh. Napatingin naman ang mamang pulis kay Echo. Look, may emergency meeting ako so, sabi ni Echo. Tumayo naman ako, kaya napatingin ulit sa akin yung pulis. Tapos, alam mo ba mamang pulis, hinintay ko siya kanina ng 3 oras. 3 hours yon. Hindi malamang siya nag-text o tumawag. Naglobat yung phone ko. Tumingin ulit yung pulis kay Echo. Nagkaroon ulit ang meeting at hindi ako makaalis. Hinawakan ko naman yung arm ni mamang pulis, kaya napatingin siya sa akin. Birthday ko po ngayon, actually. Tapos na po pala yung birthday ko. Tapos, hindi man lang niya ako binati. Birthday mo? Hinawakan naman niya ang arm ni mamang pulis. Look, hindi ko alam na birthday pala niya. Teka nga, tinanggal naman ni mamang pulis ang mga kamay namin sa arms niya. Huwag niyo nga akong idamay dito. Madami pa akong gagawin. Hay, mga kabataan talaga. Tapos, humarap naman sa akin si mamang pulis. May mga pasa ka ba, iha? Di ba sabi mo kanina, masakit? Ano bang masakit? Napatingin naman ako kay Echo. Nakatingin din siya sa akin. Huwag ka matakot sa kanya, iha.
Sabihin mang totoo. Yung puso ko po. Ha? Nagulat naman si mamang pulis. Totoo naman. Puso ko talaga ang masakit. Yung puso ko po, mamang pulis. Ang sakit. Nag-iwas naman ng tingin sa akin si Echo. Nako naman. Pag-usapan niyo ang dalawang mag-asawa yan. Basta, wala nang uupo sa gitna ng kalsada. Sabi ni mamang pulis. At tinawakan ako sa balikat. Iha, wag na kasi masyadong magtampo. Tapos, humarap naman siya kay Echo at malakas na tinapik sa likod. Ikaw naman lalaki, huwag mong kakalimutan yung birthday ng asawa mo. Saka suyuin mo kasi. Huwag mong iwan sa gitna ng kalsada. After nun, umalis na si mamang pulis habang umiling-iling yung ulo. Naiwan naman kami ni Echo na nakatayo doon. Awkward. Sige na nga, hindi na ako magtatampo. Basta, mag-sorry lang siya, okay na kami. Nag-fake cough sa Echo. Nakatingin lamang ako sa floor. Nagkaroon ako ng meeting. Sabi niya lang, tumango naman ako. Nalobatan yung phone ko. Tumango ulit ako. Yung sa exhibit naman, natabunan yung invitation na pinadala mo sa desk ko. Okay, tumango ulit ako. Naintindihan ko naman talaga yung birthday mo. Nagpaliwanag na ako, diba? Napatingin naman ako sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin. Huwag ka nang magalit. Yun na yun. Hindi na ba siya magsasorry? Halika na. Umuwi na tayo. Echo. Napatingin tuloy siya sa akin. Just say sorry. Okay na yun sa akin. Tinitigan naman niya ako. Yung matagal. Fine. Nag-iwas naman siya ng tingin. Kasalanan ko. Kaya wag ka na magalit. Okay. Asan ang sorry doon? Just say sorry. Alam ko namang mali ako. Just say sorry. Sorry lang, Echo. Inaamin ko na nga kasalanan ko, diba? Hala, hindi pa rin ba siya magsasorry? Yun lang naman ang hinihingi ko. Tumalikod na ako. Babalik na lamang ako sa concert. Naks kasi, ang bongga. Tinatalikuran mo na si Echo ngayon ah. Nakakatampo kasi.